Ang sarap nga naman ng ganitong ulam. Lalagyan mo lang ng toyo na may kalamansi. Naku, mapaparami ka talaga ng kanin. Kapag nga wala na kaming maisip na may ulam, ito ang aming for the go. At talaga nga namang laging taob ang kaldero. Dahil nga sobrang busy ngayong araw na to, ito ang aming tinanghalian. Kaya naman samahan nyo kami sa paggawa. Ito nga yung mga bangus na bobonelessin ko para gawing daing at tinapa. Yung iba nga ay naibigay na namin dun sa gawaan at naibilad na. Madami nga ngayong trabaho dito sa aming tapahan. Kaya naman talagang hindi na kami nagkaroon ng oras para lumabas pa. Bibili lang kasi kami ng ulam pang tanghalian kapag ganito. Dahil parehas nga puno ang kamay namin ni Mister at wala kaming time para magluto. Pero gusto ko na nga yun mabago at sana magkaroon na nga kami ng oras. Gawan ng paraan, diba? Iba pa rin kasi kapag lutong bahay. For today's video nga, ang aming uulaman itong meron na kami. Nagpadagdag na nga ng ibobonus si Mister ng 3 bangus. At ito nga ang paraan namin ng pag-iihaw ay napakadali. Wala pang 5 minutes ay luto na. Nung bumili nga kami ng styrofoam dun sa labas para sa pang-repack namin, bumili na rin kami ng mga pang-ricado para sa aming inihaw na bangus. Syempre, ang napaka-basic naman nito sibuyas at kamatis. Mas maraming kamatis, mas masaya. At syempre, mas masarap. Wala namang ginawa si Mister kapag ganitong nagbibideo ako, tumitingin sa kanya kundi magyabang ng magyabang kung paano siya maghiwa. Pagkatapos ko nga siyang videohan sa paghihiwa niya, ito naman ako for the video naman ng aking pagboboneless. Alam nyo ba na ang pagbablog hindi talaga biro? Dahil nga yung trabahong matatapos mo ng 10 minutes, 15 minutes, kapag i-vlog mo talaga namang matatapos mo ng 30 minutes or mahigit pa. O ito na nga, magic, tapos na. Hindi man lang ako tinawag habang binabalutan nyo o pinapalamanan yung bangus. Dito nga namin siya iluluto at talaga namang wala pang 5 minutes ay luto na yan. Dito nga natin siya iihawin at ito nga po ang lagaan ng aming mga isda na ginagawang tinapa. Kinakalat lang nga ni Mister ang mga baga para matanggal ang mga apoy para pag inilagay niya yung mga isda hindi naman masunog basta-basta, inihagis na nga lang niya dyan. At hahayaan ng mga ilang minuto lang at mamaya-maya luto na yan. Tinakpan lang ni Mister ng bahagyang kahoy. At mamaya-maya nga, mga 3 minuto mahigit, ito na yung aming inihaw na isda. Diba? Ang dali-dali lang ng aming ulam, pero masarap. Boneless na rin ito, kaya naman wala nang kahirap-hirap ang mga junakis ko para kainin to. Alam nyo ba na hindi ako kumakain ng bangus nang hindi naka-boneless? Dahil nga minsan na rin akong natinik at hindi ko na talaga yun inulit-ulit. Pero kapag ganitong naka-boneless na talagang fearless na tayo. Hindi na tayo magiging pabebet magpapahimay pa. Dahil magiging strong independent na tayo dito sa kahit pagkain mag-isa. Init pa nga at talagang perfect na perfect ang pagkaluto. Toasted lang ang skin niya pero ganun talaga ang mga nagi-grilled, diba? Hindi naman kasama yung balat na yan para kainin. Importante nga itong kaloob-kalooban. Lutong-luto at talaga namang sarsang-sarsa ang mga kamatis natin. Sabayan pa ng sausawan na napakasarap, toyo na may kalamansi at konting asukal. Maaga nga kaming kumain nito dahil may pasok pa yung bunso naming anak. Siyempre, marami rin kaming gutom dahil maaga kaming nagising kanina at maaga kaming nagtrabaho. Inihaw na boneless na bangus kayo dyan. At ito na nga ang moment of truth for the eating na nga tayo at talaga namang for the lamon naman ako. Ini-imagine ko na habang kumakain ako, nasa tabing dagat ako o kaya nasa tabing ilog o kaya nasa bukid. Kahit man lang sa imagination, makarating-rating tayo sa mga bakasyonan, diba? Dahil nga lang dito sa inihaw na bangus na to, talaga namang nakaka-good vibes. Kaya ano pang hinihintay nyo? Abay, mag-ihaw na rin kayo ng bangus. At itaob niya rin ninyo yung kaldero nyo. Huy, nood-nood lang. Abay, follow naman.